Lord, a blessed New Year po. This is the first Sunday of the month, first Sunday of the year. Kaya nga po, alam ko, ang bawat isa po ay talagang naging masagana ang kanilang New Year. Tama po ba? Oh, praise the Lord. Hallelujah. Talaga naman pong pag ang ating Panginoon, alam po natin siyang ating kasama, lagi pong masaya at masagana po ang bagong taon. Hallelujah. Pero alam po natin, pagdating ng bagong taon, ayan, litawan yung mga New Year's resolution na next year is the same New Year's resolution na lang ako magpapayat. Hindi mo na ako kakain. At meron palang hindi nakakain. Pag New Year's, yung mga ano ba yun? Noche Buena ba yun? O Medianoche? Alam ko ata, ano ba yung nauna sa Christmas? Medianoche o Noche Buena? Bahala na po kayo. Just do the math. Meron parang hindi nakakain sa mga Medianoche, sa New Year, pag kumakain po sa hating gabi. Alam niyo po kung ano yun? Firecrackers. Anyway, panahon naman po ng mga New Year's resolution, sana maging katulad tayo po ng mga spider, ano? Yung New Year's resolution daw ng spider, I will not spend more time on the web. Web, di ata po kanong agi. Anyway, hindi po yun ang ating pag-uusapan ngayong umagang ito. Praise the Lord. Ang bago po nating tema, itong buwan ng Henero ay patungkol po sa pananampalataya. Fighting Faith po, yung ating theme for the whole month of January. So, alam ko po, mas higit po ngayon na talagang ipaglalaban po natin ang pananampalataya. Dahil alam naman natin, kahit po tayo noon, nang nasa pananampalataya pa tayong ibang pananampalataya, ang sabi nila, dito na ako nabuhay, dito na rin ako. Di ba, familiar? Kaya hindi na ako bibait. Kaya hindi na ako rin bate. Nga po din nga, di ba? Yung mga iba naman po, talagang pinaglalaban po nila yung pananampalatayang in good works. In good works. Kahit po noon yung panahon po sa mga Galacia, sulat po ni Apostol Pablo, yung pong mga Hudyo, hinahaluan po ng pagtupad sa batas, obeying the law, yung pong pananampalataya. Meron ng is dapat, sabi nila, kasama pa rin ang pagtupad sa batas. Righteousness, obedience in the law, righteousness of a and many more. Ito po ang alam nilang ipaglalaban na pananampalataya. Pero tayo po, alam natin na pag ang ating pananampalataya ay nakasandal sa biyaya ng ating Panginoon, alam po natin, Efeso 2:8-9, for by grace you have been saved, nang dahil sa pananampalataya. Ito po ay nanggaling sa pagmamahal ng Diyos sa John 3:16. Alam po natin yan, for God so loved the world. Hindi po magbabago ang salita ng Diyos. Ang taon nagbabago, ang mga New Year's resolution nagbabago, pero kailanman ang Panginoon po, ang pag-ibig ng Panginoon ay hindi magbabago noon, ngayon, hanggang bukas at magpakailanman. Ang pag-ibig po ng Panginoon ay nasa sa atin. For God so loved the world, He gave His one and only Son, that whoever will believe in Him, ito po yun, hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan. Ito po yung ating pananampalatayang ipaglalaban hanggang kamatayan. Come on! Hallelujah! Praise the Lord. Fighting faith. Fight the good fight of faith. Ang sabi po ng Timoteo sa 6:12, fight the good fight of faith. Lay hold on the eternal life to which you were also called, and have confessed the good confession in the presence of many witnesses. Salamat po, dakilang Diyos, muli sa umagang ito, sa isa pong maikling pagbubulay ng iyong mga salita. Aming pong dalangin, patuloy ang pagkilos ng iyong presensya sa aming kalagitnaan, sa bawat sulok ng puso ng iyong mga anak, kasama ng iyong lingkod na gagamitin. Wala kaming ibang itataas, pupurihin, maliban sa iyong dakilang pangalan. Salamat po
sa isang pananampalatayang natagpuan namin sa iyo ang dahil lamang sa iyong biyaya. Patuloy aming dalangin na sa aming paglabas sa bahay-sambahang ito, bahay dalangin ng ito, kami ay uuwi, lalabas, may bagong lakas ng pananampalataya at bagong antas ng pagsamba sa iyong dakilang pangalan. Salamat po, dakilang Diyos. Alam po namin, pagpapalain mo ang bawat isa sa iyong mga anak sa umagang ito, sa buong kabuuan po ng aming pag-aaral. Ngayong umagang ito, ipagkakatiwala po namin ito sa iyong makapangyarihang kamay, Kristo Jesus. Amen. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. So ito pong ating pananampalataya na sinasabing fight, the good fight of faith, na sinabi po natin, natagpuan na natin ng dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Nasa atin na po ito. Alam po natin, tama na yung ating pananampalataya. Meron pong mga nananampalataya, andyan, makikita mo talagang atsula po kayong dalan, talagang manaral. Merong pananampalataya talagang naglalakad. Siguro na punta na sa inyong mga bahay-bahay. Naka-portfolio, may dala-dalang mga babasahin na sila daw ang tama. Ang dami. Sila, ang daming tama. Sino ba talagang tama? Ang tama po ay walang iba. I am the way, the truth, and the life. John 14:6. Wala na po ibang tatama, maliban po sa ating pangalang, Kristo Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Magyari tayo ng muli. Praise the Lord. Hallelujah. Natagpuan na po natin, nasumpungan natin. Kaya nga, ano po ang ating ipaglalaban dito po sa ating pinag-uusapang fighting faith. Yung pag-uusapan po natin, faith that fights deception. Ayan. Ang tagul na. Ito na pa po. Faith that fight deception. Pag hindi pa po natin nakuha yan, deception, ano ba yan? Yung panlilin lang, tama ba? Panlilin lang, pandaraya. Daya yata yung kasabi ko. Pandaraya. Yan, niyana. Faith that fight deception. Ano ba ito? Yung para bang na-scam? Sino na po dito sa inyo ang na-scam? Ang dami na-scam. Pag na-scam talagang magiligit ka. Praise the Lord. Kanya-kanya po tayo. Sa pera, sa Facebook, sa Messenger. May scam ko po keng Messenger. Bumili po ako ng seat cover. Wow, ang ganda na talagang mainganyo ka talaga. Natukso po akong buksan. 6,600. Ang sabi po ng presyo. Tapos, 1,500 lang. Eka matukso. Eka mapirayet. Hindi ka ba madat? Kumagat naman siya ko. Tapos, nung i-deliver po, wala ako sa bahay. Hindi naman po alam ni darling ko, yung misis, na yung aking binili. Basta tinanggap lang. Pag uwi ko, basan lab, pantalon lang pong pirat-pirat. Tinext po niya. Kunyari, bibili siya. Sumagot naman. Tapos nung sinagot niya, bahala na ang Diyos sa inyo, sabi niya. Hindi na sumagot, binlock na siya, pati ako binlock na rin. Di ba? Scam, deception, nang madadaya ka. Ganito po ang ginagawa ng ating kalaban. Madidisip po tayo, gagawa siya ng lahat ng paraan. Lazada, Messenger, hindi ko po alam, siguro ito rin ang gamit ng kaaway para madaya din tayo. Pero ito pong pagdadayang ito pong panahon kasi ito talagang, this is the time we really need to watch our faith. This is the time. Yung pong panahon ngayon, alam na natin, time and time again, narinig po natin mga pangaral, malapit na po ang pagdating ng ating Panginoon. Kaya nga, ito po yung time na talagang we really, really need to watch our faith. Ang sabi po ng Diyos sa kanyang mga alagad, Mateo 24:3-4, sabi po niya, as Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciples came. As Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to him privately, tell us, they said, when will this happen?
And what will be the sign of your coming and the end of the age? Ang sabi po ng salita ng Diyos. Jesus answered, watch out that no one deceive you. Kaya nga po, bantayan po natin ngayon ang ating pananampalataya. Hindi lang basta bantayan. Yung pong ating mga nakaraang pag-aral, hindi lang bantayan, ipagtanggol po natin yung ating pananampalataya. Tayuan po natin ang ating pananampalataya. Ito po yung ating pinag-aaralan. As Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciple came to him privately. They said, when will this happen and what will be the sign of your coming and the end of the age? Alam po natin, malapit na ang ating Panginoon, ang kanyang pagdating pagbabalik. Kaya nga, watch out, no one can deceive you. Meron pong isang testimony sa YouTube. Dahan po tayo sa pakikinig sa YouTube. Meron pong isang testimony sa YouTube. Nagkaroon daw siya ng near-death experience. Near-death experience. Tapos, ayon sa kanyang near-death experience, ito po itinanong sa akin, then pinanood ko, ang sabi po sa YouTube, hindi na daw natin dapat ipagdiwang ang Kapaskuhan. Hindi raw natin siya celebrate ang Kapaskuhan. Ang sabi po dun sa near-death experience daw, dahil time and time again, nare-revive daw siya pa, tapos 351 days daw siyang, nakita daw niya yung impyerno. Andoon daw yung mga nagse-celebrate ng Christmas, bumibili ng mga gamit, yung nagbebenta ng mag-Christmas daw, dahil na-focus yung kanilang paningin sa mga negosyo, nandun sila sa impyerno kasi nga, and many more. Patungkol sa Christmas, lahat po naging abala sa Christmas, sa mga Christmas gifts, sa mga Christmas party, nakita daw niyan doon sa impyerno. One thing that bothers me, doon po sa kanyang sinabi, nakita daw niya, yung mga sanggol, yung mga bata, nasa impyerno, madidisip po tayo. We will not be careful. Wala pong bata, sanggol sa impyerno. Alam po natin yan. Ang mga bata po, diretso po yan sa langit. So doon pa lang, makikita mo ng deceiving po. Kaya nga, don't be deceived. Sa ating pong mga napapanood, maging maingat po tayo. Pag hindi po yan, talagang nakasalalay, hindi po nawawalay po sa salita ng Diyos. Mag-ingat po tayo. Kaya nga, watch out para hindi po tayo ma-deceive. Ito po yung sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Kaya nga po, para hindi po tayo ma-deceive ng mundo, ng kaaway, the devil, Satan himself, dahil ang ating pong kaaway, si Satan himself, hindi po yan titigil. Hindi po yan, the devil will not accept defeat without having a fight. Gagawa po siya. Kaya nga po sa 1 Peter 5:8 yun, the devil flows, 1 Peter 5:8, the devil prowls like a lion. Be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring, lang, hindi naman talaga siya roaring lion. Alam po natin, the Lion of Judah ang ating pong Panginoon. Roaring lion, looking for someone to devour. Kaya nga po, baka hindi natin namamalayan sa ating pong mga pag-iisa, sa ating mga pagdili-dili, sa ating pong mga kapaskuhan, baka na-deceive na po tayo, nagalit na tayo. Ang sabi nila, 1,000 daw yung exchange gift. Tapos ang na-receive ko, tuwalya, meron pang good morning. Yung isa naman, sabi nila, 1,000, bakit itong na-receive ko, 500 lang. Meron pang nakalagay na tag price, hindi pa inalis yung tag price, 500. Sumagot po yung nagbigay. 1,000 talaga yan. Kinaltas ko na yung 500 na utang mo. Diba? Yung mga simpleng mga bagay lang, madidisip po tayo ng mga away. Tapos, magagalit ka na. Ito kaya ang New Year na to, kapasok-pasok. Kaya nga po, we need to be deeply rooted in the Word of God. We need to be deeply rooted
in God's Word. Pag tayo po ay babad sa salita ng Diyos, alam po natin ang salita ng Diyos, mahirap po tayong madaya ng ating kaaway. Yun nga po, ano ba yung mga ibang, siguro po, sabi ng salita ng Diyos, yung pong ating kaaway, minsan nahaluan po ng, parang sugar coat po niya yung kasinungalingan para lang mamahila ka. Anyway, siguro po, balikan natin mamaya. Sanctify them by the truth, your word is truth. Ito po yun. Sanctify them by the truth, your word is truth. So, ang sabi po ng John 8:31-32, to the Jews who had believed in Him, Jesus said, ito po yun, if you hold on to my teaching. So, ito po yung mga teaching, yung ating mga pinag-aaralan, teaching po sa ating pong mga CU, teaching po sa ating mga, ano ba yun, depth, Discovery Education Program. Iyan po yung ating mga teaching na pwede po nating puntahan para lalo pa nating mas maintindihan ang ating pananampalataya. Mas tumibay, lumalim po ang ating pananampalataya. Dito po kasi talagang limited po. Dito po sa pulpit, limited po. Kaya nga po, we need to study the Word of God ourselves. Sa ating pong mga fellowship, sa ating mga Bible studies, mga CUs, diyan po natin talagang mas mapapalalim ang ating pong pananampalataya. If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free. You will know the truth, and the truth will set you free. Ano bang truth? Alam natin marami. Napakarami po. Siguro po mga ilan lang mga truth. Halimbawa, you will know the truth about pag tayo po ay nagwo-worry. Ano ba ang, alam naman natin, pag nagwo-worry po tayo, may nagdudulot yung sakit, tsaka hindi tayo lahat na. You can do the math pag tayo po ay nagwo-worry. Pero ano po ang salita ng Diyos? When we know the truth about the Word of God, yung pong sabi ng salita ng Diyos, worry, sa mga pangangailangan, mga pagkain, etc., etc., di ba? Yung mga ibon, ang sabi po ng salita ng Diyos doon sa Mateo, yung mga ibon nga, hindi nagtatrabaho. Remember? Pero pinapakain sila ng Diyos. Yeah. Tapos, yung ating mga pangangailangan, pag alam po natin yung salita ng Diyos, the truth about Romans 8:32, kung binigay ng Diyos ang kanyang anak sa atin, doon sa John 3:16, kung ibinigay ng Diyos ang kanyang anak sa atin, ano pa ang hindi niya kayang ibigay? You will know the truth, and the truth will set you free. Hindi ka na mag-aalala dahil alam mo, mayroong Diyos na magbibigay, supply. We have our Jehovah Jireh, talagang ipagkakaloob. Yun pala yung, mayroong Diyos na ipagkakaloob po, yung ating mga pangangailangan. Amen. So, you will know the truth. Ito yung truth. Nang worry para hindi ka na mag-alala, and the truth will set you free. Yun po ang ibig sabihin ng ating pinag-aaralan. Isa pa lang yun. Sabi nga po natin, madami yung mga anxiety. Minsan gusto nang ma-depress ng mga iba, anxiety. So another truth of the Word of God, 1 Peter 5:7, casting all your cares upon Him. Bakit? He cares for you. Kahit nga yung bilang ng ating mga buhok, alam po ng ating Panginoon. And many, many, many more. Yung giving. Ba't kaya laging kasama yung giving? Yung tithes and offering. Hindi ka makalaya-laya. Talagang parang hirap na hirap ka. Pero pag nalaman mo yung katotohanan na it is more blessed to give than to receive. At doon po sa pagbibigay natin doon sa Lucas 6:38, pag daw tayo ay tagbigay ng buong puso, wag po natin kalilimutan, ng buong puso, the best na bibigay po natin. Pag-aralan natin yan, kay Cain tsaka si Abel, pag binigay natin ang the best, ang Diyos po ang magbabalik sa atin. Yan, edi, pag nalaman, wow! Pag pala ako'y nagbibigay, yun pala ang isang paraan para lalo akong pagpapalain ng aking Panginoon. Yun, that will set you free, and the truth will set you free. And many, many, many more. Ito po yung pinaka-importante.
yung pong pagkaaripin natin sa kasalanan, natin pong binuksan kanina. You will know the truth, and the truth will set you free. Yung pong sinasabi natin kanina, akala nila, yun ang totoong pananampalataya. Akala nila, yun ang totoong magdadala sa kanila sa langit. Religion, sumama ka sa amin, etc., etc., good or etc., etc. Pero nalaman natin, yung aking binuksan kanina, Ephesians 2:8 and 9. For by grace you have been saved through faith, and this not of your work, through faith, hindi dahil sa gawa, para hindi daw tayo magmayabang. Nang dahil lang po yan sa biyaya ng Diyos, dun sa krus ng Calvary. And this will set us free. Wala na tayo ngayon. I'm no longer a slave. Tama ba? Yung chalo. Nakamaganda, pastor. Di ba? Hindi na tayo ngayon alipin ng kasalanan dahil po sa krus ng Kalbaryo. This is what is now sets us free. Come on. Hallelujah. Be deeply rooted in the Word of God, in God's Word. Dahil nga po ang sabi natin, hindi po patatalo. Basta-basta patatalo ang ating kalaban nang hindi lumalaban. Kaya nga po tayo ngayon, dahil po sa pagbabasa ng Diyos, mas lalo po tayong lalalim. Yung pong mga elementary truths ng mga pagkaing, mga mabababaw, yung mga iba kasi gusto lang maririnig, yung mga inspirational talk, motivational, na wala namang lalim ng salita ng Diyos. Kaya nga po, kung inyo pong napapansin, time and time again, mga doctrinal po, yung ating mga pinag-usapan, para po mas tumibay yung ating pananampalataya. Kaya nga po, pagsikapin po natin, pagsikapin talagang gawin po natin ang lahat na magagawa natin this year, 2025, and for coming years, kung hindi pa, darating ang ating Panginoon. Imagine nga talagang unang bukas pa lang ng taon, patotoo po ni Pastor Manny kagabi, unang bukas pa lang ng taon, siya daw po ay January 1, ay nagtain ng dugo, nanlambot po siya, at buti po kagabi, siya po ang kasama natin. Nangyari po yun ata nung New Year's. Napadami daw ang kinain niya, tapos madami ang maaga siyang natulog, and then, long story short, siya daw po ay talagang bumaba ang kanyang hemoglobin, tapos nagpunta sila ng hospital. I believe the same story. Meron din ganung kwento si Pastor Man long before, na pagbukas ng taon, parang susubukin tayo ng ating kaaway. Pagbukas pa lang ng taon, talagang Panginoon. Tapos, yun nga, ang sabi ng doktor daw, hindi pa naman critical. May baba niya, hindi, hihintayin mo nang maging critical dahil wala pang mga available na doktor. So, ang sabi po niya, nagtiwala po siya sa pangako ng Diyos. Wala lang gagawa rin ito. Burita, Lunis pa ka nung na Lunis. Sa Lunis pa daw. Sabi po niya kay Nenang, Nesare, share. Sabi daw niya kay hindi po kay share, hindi po kay share. Sa misis po niya kay mulitan na nga na. Lalang palang gagawa rin. Basta, ang Diyos, hindi naman niya tayo pinabayaan noon pa man. Bakit niya tayo pababayaan ngayon? So, kahit po sa pagbukas ng taon, marami yung mga problemang darating, hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoon. Amen. Palakpakan ng Panginoon. Hallelujah! Sigurado po sa inyo, pagbukas ng taon, ano na kaya ang mangyayari? Baka, pero ito pong ating pinag-aaralan, ang siyang magbibigay hamon po sa atin para ipaglaban po natin ang ating pananampalataya against the deception of the devil by, unang pinag-usapan natin? By being deeply rooted in the Word of God. Deeply rooted in the Word of God. Kaya nga po, tayo nga, anyone who lives on milk, being still an infant, is not acquainted with the teaching about righteousness. So, pag tayo po'y nakakarinig ng mga turong matatalim, talagang parang mahirap tanggapin, yan po'y magbibigay ng kabutihan, tibay sa ating pong pananampalataya. But solid food is for the mature. Tayo po yun, dagdagan po natin, who by constant use have trained themselves
to distinguish good from evil. To distinguish good from evil. So alam naman po natin, good from evil, yung pong ating buhay mismo. Ang sabi nga ni Bishop John Verloclucan kahapon, a lifestyle of faith. Yung pong isang punto niya, a lifestyle of faith. Yung pong lifestyle of faith, nakikita po sa buhay ang pananampalataya. Parenting po kasi yung topic kahapon. Pag tayo pong mga magulang, hindi po nakikita ng ating mga anak, yung sinasabi natin sa kanila, iba yung nakikita nila sa atin, magkakaroon po ng confusion. Kaya nga po, live a life of faith, yung pong alam natin, yung good from evil. Lalo na po yung mga bata, kasi sabi nga niya, yung bata daw, ang ginagawa ng matanda, sa harap ng bata, kahit mali, ito ay nagiging tama. So, yung pong pananampalatayang tama ang ipakita po natin sa ating mga anak. Of course, sa ating mga kaibigan. Kung sinasabi natin tayo ay anak ng Diyos, pero paglabas natin, anak ng iba, yung nakikita nila sa atin, sino yung anak ng iba? You can do the math. Diba? So, ipaglawan po natin ang ating pananampalataya by being deeply rooted in the Word of God. Ayan po nating, Jesus, just as you have accepted Christ Jesus as your Lord, continue to follow Him. Continue to follow Him, ang ating pong Panginoon. Let your roots grow down into Him, and let your lives be built on Him. Then your faith will grow strong in the truth you were taught. In the truth you were taught. So whether you have been a believer for a long time or not, you should always, whether you have been a believer for a long time or not, you should always keep growing in your faith. Keep growing in your faith by being firmly rooted. Firmly rooted in God's Word. Firmly rooted in God's Word. Alam po natin, ang sabi po nila, di ba, ginawa ng Diyos ang dagat at tapos andun yung mga isda. Sa tubig, nabubuhay ang mga isda. Pag inalis po yung isda sa tubig, anong mangyayari? Mamamatay. Pirito na lang, pirito na lang daw. Praise the Lord. Wow! Pag yung halaman, ginawa muna ng Diyos ang the earth, yung lupa, tapos yung halaman. Alisin mo yung halaman sa lupa, panggatong mamamatay. Ito po yun, being rooted firmly in the words of God. We were created in the image of God. So, hiwalay po natin ang ating sarili sa Diyos. Ano pong mangyayari? Mamamatay po tayo. Spiritual and physical. And eternal death. Yun po ang mangyayari. Kaya nga po, we really need to be rooted in the Word of God. Whether you have been a believer for a long time or not, kahit bago-bago pa lang. Minsan, kahit matagal na, yun nga po ang sabi natin kanina, hindi nabati ng Christmas, hindi nadalaw nung nagkasakit, binibitawan na ang pananampalataya. Hindi na ako pupunta sa church na yan. Maraming hypocrite sa church na yan. Ang sabi po ng isa sa kanyang pastor, the more you need to come to this church. Laging meron pang lugar sa isa, sabi po ng pastor. Joke po yun. I don't want to come to this church anymore. There are many hypocrites in the church. Sabi ng pastor, the more you need to come to this church, we always have a room for another one. Gusto pala English, ne? Praise the Lord. Huwag po tayong padadaya sa ating kaaway. Pag tayo po ay talagang rooted sa salita ng Diyos, ang banal na Spirit po, we will be guided by the Holy Spirit. Be guided by the Holy Spirit. Talaga pong pag nanahan po tayo sa salita ng Diyos,
ang banal na Espiritu po, ang siyang ating gabay sa ating pong mga lakarin, sa ating pong mga pangangailangan. Lahat-lahat na po. Crucial po talaga na talagang it is really crucial to follow po yung guidance of the Holy Spirit na hindi po niya tayo ililigaw yung banal na Espiritu dahil yung pong ating sinusundan ay ang buhay na Diyos, ang buhay ng Diyos. Kung sakali po, ganito na lang. Halimbawa, naglalakad ka, tapos meron kang pupuntahan, pagdating mo sa dulo, merong 100, 2 street. So, ito po, yung kanino ka magtatanong? Kanino ka magtatanong? Pala, gusto mo magtanong, ito merong tao dito, buhay. Merong tao dito, patay. Kanino ka magtatanong? Sa buhay na Diyos po tayo sasandal! Come on! Di ba? Yung pong mga sinasamba nila, patay na lahat. Confucius, si Buddha, si Muhammad, lahat po niyan, namatay na po ang mga yan. Pero isa lang pong Diyos na ating talagang pinaniniwalaan na siya po ay nabuhay na maguli. Ito po yung puso ng Ebanghelyo na si Kristo ay nabuhay, namatay, at nabuhay na maguli. Hindi lang nabuhay na maguli, babalik po siya muli para kunin ang bawat mananampalataya. Tayo po yan, ipaglaban natin ang pananampalatayang yan nakasandal kay Kristo Jesus. Sige po, one more, hand of praise. Saan dakilan Diyos? Woo! Guided. Be guided by the Holy Spirit. This is the word. This is what the Lord says. Ang sabi po niya, pag hindi daw po tayo cursed, this is what the Lord God says. Cursed is the one who trusts in man. So who trusts in man, who draws strength from mere flesh, and whose heart turns away from the Lord. Ano niya pang katuke? That person will be like a bush in the wasteland. They will not see prosperity when it comes. They will dwell in the parched places of the desert, in the salt and where no one lives. But blessed is the one who trusts in the Lord. Blessed is the one. Woo! Blessed is the one, tayo po yun, who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. Hallelujah. Hallelujah. Yeah. They will be like tree planted by the water that sends out its root by the stream. It does not fear when heat comes. Its leaves are always green. It has no worries in a year of drought and never fails to bear fruit. Last verse. The heart is deceitful. Ito po yan. Kaya nga po, kung hindi po tayo magbabantay, guard your heart. Proverbs 4:23. Guard your hearts, for out of it comes the springs of life. The heart is deceitful. Ayan, sige po. Above all else, sige, balik mo. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Ay nga po, balik po sa verse 9. The heart is deceitful above all things, and beyond cure, who can understand it? Kaya nga po, lagi po nating babantayan. Yung pong sinasabi ng mga tao na sinabi nga, di ba? When we are guided by the Holy Spirit, ano po natin yung pandaraya ng mga tao na sinasabi nilang, okay na yan. Huwag ka nang masyadong magpakabanal. Meron ka ng Wednesday. Meron ka pang Thursday. Tapos meron ka pang Sunday. Meron ka pang siyo. Baka lumampas ka ng langit. Di ba? Yung mga iba ay wapin eh. Minsan-minsan, bossing, bro, good time naman tayo. Magpaalis ka naman ng stress. Para bang yung pagpupunta ng nakaka-stress. May stress kayo po, kayong magsamba. Di ba? Dito nga tayo nakakasumpong ng kaginahawahan sa mga salita ng Diyos. Di ba? Yung pong paraan kasi ng mundo, dadayain tayo ng paraan ng mundo. Kaya nga po, i-sugarcoat po ng ating kaaway ang paraan ng mundo para po nila tayo madaya. Ba't kaya pinakikilaman tayo ng mga one sheep, always sheep na yan, no? Hindi, pwede ka namang paminsan-minsan, mag-good time ka naman, di ba? Para
Yun po ang sinasabi nila. Pero alam po natin, yung pong ating kaligtasan na nakasandal, walang iba sa ating Panginoong Kristo Jesus. Hindi po yan magkakamali kailanman. Dahil po, sabi nga, lahat ng bagay sa mundo ito ay lilipas kailanman, hindi po ang salita ng Diyos. Yung pong Spirit of Truth. But when the Spirit of Truth comes, He will guide you in all the truth. He will not speak of His own. He will speak only what He hears. And He will tell you what is yet to come. I remember yung pong aming bunso when she was 2 years old. Balik-balik po siya sa hospital. Nako-confine, I think three times in a year. Nako-confine po siya dahil sa kanya pong pag-ubo. One time, nung pong pa-doktoro namin, balik namin sa doktor, sabi po ng pedia, kailangan na niyang ibang hinihila na ganyan. Anong tawag doon? Basta yun na po yun. Lifetime daw. Siyempre po, kaming mag-asawa, hindi namin paniniwalaan yun dahil nagtitiwala po kami sa salita ng Diyos. So what happened is, nag-pray po kami, and then nag-pray po kami, naghanap ng ibang doktor, second opinion. Tapos meron po silang itinuro sa amin, malapit dyan sa may South Star. Andun yung doktor daw na pwede naming mapuntahan. Pinuntahan namin, wala. Hindi dumating. So anong gagawin namin? Pray ulit. Lakad-lakad. Napadako po kami din sa may Acumed, the old Acumed yung maliit dito, palabas, papuntang LA. Papuntang LA. LA Apo. Tapos meron kami nakikita ng doktor doon, pedia. Tapos doon kami nilid. Ito po, dahil sa panalangin, bakit wala yung doktor? Kasi pala, ililid kami ng banal na espiritu sa isang doktor. At nung ipatingin po namin sa kanya, tinignan yung mga etc. Long story short, yung x-ray, tapos pina-x-ray uli, nakakita po dun sa x-ray, meron palang primary complex lang pala. Yung problema ng anak namin, primary complex lang pala yung problema niya. Yung primary complex, kahit nga yung TB, wala nang kwenta ngayon primary complex pa. So long story short, nagumot po yung aking bunsong anak. Kaya lang, iniwan na po kami ngayon. Nag-asawa na. 24 years old na po, siguro. Kami na yapig. Lekwahanan na kami. Ayan, hindi kami nakapong atong darling ko. O siya, mapatigay pa pong kapong alagaan para malilibang kayo. Pero, pag ang salita po ng Diyos, ang siyang talagang ating sinandigan, siya po ang ating kalibangan, ang salita ng Diyos. Palakpakan ng Panginoon. Hallelujah! Always remember, the Holy Spirit will always guide you to a safe and secure position and protect you from calamity and destruction. Wow! Ito po yun. Salita po ng Diyos, Kristo mismo at ang kanya pong banal na Espiritu. Kung binigay po niya ang Diyos, sabi po niya, remember, siya po ay umalis, pero hindi po siya basta umalis. Hindi ako aalis hanggang aalis ako, pero iiwan ko sa inyo ang inyong comforter, ang banal na Espiritu. Nasa atin po ngayon ang banal na Espiritu ng ating Panginoong Kristo Jesus na ating naging tagapagligtas. Amen. One more hand of praise sa Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Yung pong faith talaga na para talagang mapanagpayin po natin, fight against deception, yung rooted in the God's Word, ano pa yung isa, guided by the Holy Spirit. At yung ikatlo po ay equally important, be active in godly fellowship. Be active in godly fellowship. Ayan, ito po, godly fellowship, yung pong ating mga CU, yung pong mga discovery education program. Be active in godly fellowship. Alam naman po natin,
Di ba meron kasabihan, birds of the same feather flocks together. Meron na ba kayong nakitang yung pong mga ibong lumilipad, tapos ang tataas ng lipad nila, hindi naman agila yun. Basta ang dami, tapos naka-V-shape pa sila. Hindi ko alam kung, Angelo, you know what kind of birds are those? Teacherya po kasi niya, English ang Anyway, alam po natin, nakikita natin. Meron na ba kayong nakikitang ang taas ng lipad nila? Meron na ba kayong nakikitang lumilipad kasama nila manok? Wala, diba? Kasi yung manok hindi na makakalipad ng ganong kataas. So, birds of the same feather flocks together. Ganito rin po yan sa ating pong mga mananampalataya. Lagi po nating samahan po yung ganitong uri ng pagdiriwang, pagsasaya at fellowship. Kasi nga, pag tayo po ay sumama sa mga, dati po nating mga barkada, we were once before. Do not be deceived, sabi po ng ating pinag-usapan, Corinthians 15:33, evil company corrupts good character. Yung pong ating mga kakilala, mga bata, di ba? Bakit yung mga ibang bata ngayon nagiging war freak? Alam mo, ang bait-bait ng anak mo, tapos bigla-bigla na lang naging war freak kasi yung barkada niya, mga war freak. Basagulero, naging basagulero na rin ang iyong anak, hindi mo na malayan. Kaya nga po, evil company corrupt good character. Kaya nga po, don't befriend angry people. Or associate with hot-tempered people. Dahil ang mga palibuntok, pag lagi mong kasama yung mainitin ng ulo, hindi mo namamalayan, konting lang, wala na namang ulam. Bakit saan ka na namang galing? Etc. Hindi mo naman, pati ikaw, maging mapali na rin mo ito, maging negatron na kamo rin. Doon baling negatron Kaya kami yata ito, kaya mga tuwan Nanangawas tamo ka rin, kaya kaming matutong. Na kami millennials. Anyway, miras tamo ka rin yan. Or you will learn to be like them and endanger your soul. You will learn to be like them and endanger your soul. Diba? Sa eskwela na lang po, yung po nag-aaral, yung mga estudyante, pag kinaibigan mo, yung mga kaklase mong mapangopya, mapangodi ko, tapos lagi mo silang kasama, pwede naman. Para tayo pumasa sa trabaho. Diba? Bro, huwag mo namang masyadong pakasipag-sipag, sasabihin pa sa'yo, sip-sip. Diba? Ano po yan? Pag hindi natin binantayan, madidisig nga tayo, pati yung banal na espiritu parang hindi na natin naririnig ang conviction ng Holy Spirit. Ayun. Dahil nga you were associated with this kind of people, nahahawa ka na rin sila. Kaya nga, be active. Ito po ang isang paraan in a godly fellowship. Kasi nga po, yun nga, pati yung mga ugali nila, magagaya natin. Kaya nga, ito po yung ating sinasabi ko na sa 1 Peter 5:8. Stay alert, watch out for your great enemy, the devil. He prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Looking for someone to devour. Stand firm against him and be strong in your faith. Be strong in your faith. Remember that your family of believers all over the world is going through the same kind of suffering you are. So pag meron po tayong mga pagsubok, dito po sa ating binasa, yung ating mga evil company, sasabihin nila, iyan na nga bang sinasabi ko sa iyo. Buhat ng nag-born again ka, nung magkasama-sama pa tayo, kahit may problema, talagang inom-inom lang tayo, nawawala na yung problema. Iba mga boys, pati yata mga girls ngayon, inom-inom na rin, ano? Inom-inom lang, wala na yung problema. Hindi naman talaga nawawala yung problema, di ba?
Pag nawala ng kalasingan mo, ando pa rin yung problema, hindi naman nawala. Pero itong sinasabi po, kinukura po ng ating mga evil company. Yung pong ating pananampalataya sa Diyos. Kaya nga po, magbantay po tayo. Ang sabi po ng ating pinag-aaralan. Look, stand firm against him and be strong in your faith. Remember that your family of believers all over the world is going through the same kind of suffering. Kaya nga po, lagi po nating ilagay sa isip, yung pong ating kaaway, ano lang yan, nananakot lang yan. Pero pag tayo po ay talagang babad sa salita ng Diyos, ang ating pong pananampalataya, binabantayan, inaalagaan natin, hindi po niya tayo madadaya. Yung pong faith that fights deception, ay yung pong pinag-usapan natin, balikan lang natin, deeply rooted in God's Word. Guided by the Holy Spirit. And active in godly fellowship. Ito po yung ating pambukas na mensahe ng bagong taon. Maging para po talagang malabanan natin ang pandarayan ng ating kaaway, maging mas malalim po tayo sa kanyang mga salita. Sa ating pong mga bahay-bahay, pag bubulay-bulay, ang banal na Spirit po ang siyang ating magiging gabay sa mga pagkakataong minsan hindi natin maiintindihan ang ating mga binabasa. Gagayad po tayo ng banal na Espiritu. Active in godly fellowship. Active in godly fellowship. Kaya nga po, itong bagong taong nito, let's have faith that fights the lies of the devil. Andiyan po lagi ang pangako ng Diyos na hindi po niya tayo iiwanan. Hindi po niya tayo, you are not rejected, neglected, abandoned, poor, and many more. Yung pong, we are what God's purposely created sa atin po. Kaya nga po, lagi make sure na pagbulayin po natin ang salita, declare our identity. Tayo po ay lumalaban na ngayon dahil nasa atin na po ang tagumpay, fighting from victory. Mananagumpay na tayo, di ba sabi ng 1 John 4:4, greater is He that is in me than he that is in the world. Greater is He that is in... Kaya nga po, sabi ng Panginoon, apart from me, you can do nothing. Nasa atin na po ang Panginoon. Mananagumpay po tayo sa labang ito. Mananagumpay po tayo sa labang ito. Hallelujah. So, nasa atin po. Panghahawakan ba natin ang salita ng Diyos para ito pong darating na taon, ito pong taong ito, and more years to come, kung hindi pa nga darating ang ating Panginoon, paglalaban ba natin? Hindi lang basta ipaglalaban ba natin ang pananampalataya niyan? Ipagtatanggol ba natin ang pananampalataya niyan? Remember po ang sabi ni Apostle Pablo, I have fought a good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Faith, nakasandal po sa biyaya ng Diyos dahil po sa ating pananampalataya ng ating pong tanggapin ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Ngayon po, last verse. Hallelujah. Pagbulayin po natin, habang binabasa po natin ang verse na ito. Let us hold tightly. Kayo po. Let us hold tightly without wavering to the hope we affirm. For God can be trusted to keep His promise. Wow. God can be trusted to keep His promise. Let us think of ways to motivate one another to acts of love and good works. And let us neglect our meeting together. Para po tayo, ito po, yung mga pinag-aralan natin, yung pong mga points natin, nandito po yan, as some people do, but encourage one another, especially now the day of His return is drawing near. Now the day of His return is drawing near. We are stronger and can never be defeated. We are stronger and can never be defeated.
if we stay closer in the Lord. Stay closer in the Lord. Magpalakasan po tayo sa bawat isa. Kahit po sa ating mga personal devotion, magdalanginan po tayo. Panalangin niyo po kami, mga pastor. Panalangin po natin ating pamilya, ang ating mga kapatid, para po lalong mas tumibay ang ating pananampalataya. Nakasandal po sa salita ng Diyos. Wala nang iba kay Kristo Jesus. So ito pong bagong taon ito, alam na po natin, ano ba ang pagbabagong gagawin natin sa bagong taon? Wala na po kung nasa atin na po talaga ang ating mga pinag-aralan. Pero kung meron mang pagbabago, lalo pang nating pag-initin po, pag-alabin yung ating pong pag-ibig sa ating dakilang Diyos. Sa ating dakilang Diyos. Na hindi na po tayo palilin lang. When we love the Lord our God with all our heart, with all our soul, lahat po ng gusto ng Diyos ay makakaya natin gawin dahil kasama po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Sa atin pong pananalangin, bago po tayo dumako sa banal na hapunan, marami pong mga Diyos yung mga ibang tao, lalo na po sa India. Man, thousands of God. Dito po, alam na natin yung ating binuksan kanina, yung kanilang mga dinyo-Diyos. Minsan, hindi lang mga idols, power, position, fame, ano ba? Pera. If for me to live is money, ang sabi po ni Chuck Swindoll, and to die is to leave it all behind. If for me to live is fame, to die is to be quickly forgotten. If for me to live is power and influence, to die is to lose them both. For me to live is possession, and to die is to live with nothing in my hand. Wala po tayong dadalhin sa kamatayan. Ang dadalhin po natin, ang buhay na ito. If for me to live is Christ, to die is gain. If for me to live is Christ, sabi po ni Apostle Paulo, Philippians 1:21 na po natin, to die is gain. Kaya nga po, pananampalataya kay Kristo ang magbibigay po ng paginabang sa atin pagdating sa